Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga na diskusyon sa social media. Vangag Jr. nabuking na ang kanyang kinakatakutan. Ano nga ba ang tunay na nasa likod ng usap-usapan? Maraming netizen ang nagtatanong kung ano ang totoong nangyari. Kumalat ang ibang-ibang spekulasyon sa social media. Ngunit hanggang ngayon, wala pang opisyal na kumpirmasyon sa maraming nagkiklaim. Isa sa mga pinag-uusapan ay ang umano'y pagkakadawit ng ilang kababaihan sa isyu patungkol nga kay Kabagag Jr. Hindi malinaw kung ano ang eksaktong koneksyon ng mga ito. Patuloy na hinihintay ng publiko ang buong katotohanan. Marami ang nananawagang pairalin ang due process. May mga nagsasabing marami pang impormasyon ang maaaring lumabas. Samantala, may mga netizen ding naniniwalang dapat munang beripikahin ang ulat. Sa lahat, mahalaga ang pag-asa sa mga pagkakatiwalaang sources. Iwasan ang pagpapakalat ng hindi kumpirmadong impormasyon habang lumalalim ang usapin, lalo ring tumitindi ang interes ng publiko. Posibleng magkaroon pa ng mga bagong pahayag mula sa mga sangkot. Ang anumang bagong ebidensya ay dapat dumaan sa tamang proseso hanggang wala pang opisyal na resulta. Nananatiling hindi patiyak ang maraming detalye. Patuloy nating subaybayan ang mga susunod na opisyal na anunsyo. Abangan ang mga verified na update habang umuusad ang mga kaso na kinakaharap nga ni Bangag Jr. Dito nga natin makikita na magkakaalaman na kung sino nga ba talaga ang tunay na naglilingkod at nagkakalat ng katotohanan. Kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga nagbabagang mga balita. The nerve, the audacity na magsalita itong mga hayop na ito, mga kababayan. Takot na takot si Marcos Jr. Nataranta noong 2024, 2025, 2026 hanggang ngayon sa panawagan na magpulburon test yung hayop na yan na sana pumantay na ang paa niya soon para mabayaran niya ang lahat ng kasalanan niya sa taong bayan. Well, anong ma-expect natin dito kay Clarissa Taratara sa isang impacta? Di ba nandiyan siya para maging asong ulol? Parang ano ngayon, no? Parang araw ngayon ng mga aso, no? Parang may celebration, parang dog chuba eklabush ba? Pero kawawa naman yung mga asong, matitinong asong, mga cute-cute, kung ikukumpara natin sa mga attack dogs ni Vangag, mga kababayan. Yap, barkadahan, talagang impaktong bangag. So, sabi ko nga, bawat araw ito pa rin ang pag-uusapan, si Sara pa rin, dahil nga lahat ito nag-uugat kay Inday Sara dahil ayaw nilang maging presidente si Inday Sara. Dahil hindi nga natin alam kung bakit nila pinupuruan si Sara. Dahil baka iniisip na baka mamatay na si Bangag anytime soon. Kaya natatakot sila. Kaya boljakan si Inday Sara. Kaya ma-impeach para, as soon as possible, kung ano man ang mayari kay Bangag, hindi si Sara ang papalit. Kaya nga itong sila Ligarda, si Lauren Ligarda, ang kanyang anak, si Leandro Leviste, ayan, preliminary investigation. Iimbestigahan ang kanilang negosyo. Kesyo plunder, graft and corruption, wala naman kinalaman, hindi naman plunder yung, ang tawag dito, hindi naman plunder dapat, okay, ang isasampa sa kanila. Kasi nga, wala naman dapat talaga isasampa dahil ito ay fabricated case o fabricated crime. Di ba? Ngayon, mga kababayan, lahat ulit-ulitin natin, kaya sila natatakot. Di ba? Ilalabas yung mga taxes ng mga Duterte, pero yung taxes, yung utang ni Bangag na 203 billion noong nakaraan hanggang ngayon hindi pa ang property tax, di ba? Was it 2,203? Tama ba ako? Hindi pa rin nababayaran. Tapos si Sara Duterte at ang kanyang pamilya, ayan, aalungkatin at walang, hindi titigilan kahit na nakikita natin sa impeachment niya ay talagang ang kanilang mga testigo ay mga sinungaling
At alam natin na lutong-luto na. Kaya nga nananawagan tayo, dapat talaga lahat ng ginigipit, Ligarda, lahat, Marcoleta, dapat talaga lumabas na sa kalsada. Wala nang iba pang paraan kundi patalsikin ang mga adik na patuloy na gumagawa ng katarantaduhan. Right? Then recently, galit na galit sila nga kay Leandro. Kaya naman, kasi nga itong batang ito, napakatapang din kasi ilabas yung tungkol doon sa what do you call it? Cabral Files, di ba? So ngayon, mga kababayan, ayan, kaya sabi ko nga, lahat yan uubusin. Uubusin kayo. Right? Pati ngayon si Jing Paras nadamay na rin. Dahil nga dito sa, kaya di umano na may babae itong si Vatman. Di ba? May babae si Vatman. Dapat si Ate V. Dapat si Ate V ay, kung ako kay Ate V, tutugisin ko yung Girlaloo. Titignan ko kung totoo ba ito. Right? So ngayon, mga kababayan, dahil nga, itong mga pangyayaring ito, hindi na tinantanan si Leviste. Dahil sa paglabas niya itong mga isyong ito, at ngayon, sinasabi ng NBI na itong, what do you call this? Ang tawag nila ay honey trap laban kay Recto. Alright? Na ito daw ay pakana ni Leviste, ni Jing Paras. Kaya papatawag nila ngayon sa NBI. Dininay na ni Jing Paras, dating congressman, di ba? Dininay niya na wala itong katotohanan. Alright? Kaya nga sabi ni Leviste, ano bang kinalaman? Wala daw siyang kinalaman sa pambababae ni Ralph Recto kung meron man, di ba? Parang si Chua, di ba? Executive Secretary Vatman Recto, ikaw ba ay may babae? Kung meron man. Ano ang susunod o ano ang ginawa ninyo kung meron man? Kayo ba ay nagtsuktsakan kung meron man? Di ba? Putang anang prosecutor. Right? Kasi bagay, gurangtot na si Ate V, tuyot na siguro, wala nang ibubuga. Wala nang ibubuga si Ate V, baka kaya siguro, di ba? Hindi natin alam. Di ba? Kung talagang ito ay may katotohanan na nakipagtsuktsakan at meron pang issue na di umanong addictus benedictus, mukhang ngumingiwi ka na nga si Batman, di ba? Ngumingiwi na silang lahat. Tignan mo, pati yung sa, who's that girl, yung gumaganon-ganon habang tense na tense, yung Roque. Saan bang department yon? Halos lahat silang ngumingiwi. Yung mga pumapasok sana, mukhang mga bangag na sila. Mukha na silang sabog kasi ginawa nilang legal ang pagdudurog. Sabi ko, maya-maya ang mga issue ay may gurguran, may nagurgur. Na Cavite ba yon? Yung sinaksak estudyante? Ginorgor na naman, Diyos ko po. Ginorgor na yung kaklase niya, then 2 years old, minatagpuan na naman gurgur. Sana patutungo ang bayan natin, nagugurguran na lang ang taong bayan. DTI, thank you. Florencia, yeah, DTI, yung umingiwi, di ba? Pero kung ako ay Ate V, kung ito ay may katotohanan, hahanapin ko yung Girlaloo, kakalbuhin ko. Di ba, Ate V? Sayang naman kasi bagay, ilang taon na ba siya? 70 na ba siya? Ba't ang 70, umaariba pa yan, di ba? Kung meron siyang ibubuga. Yeah. Yung DTI secretary ng Iwi na gusto niyang pagkasyahin ang 500 pesos na Noche Buena. Remember that? Ang daming issue. Okay na sa pamilyang may 4 na anak ang 500 pesos na Noche Buena. Diba? Then yung mga Pilipino, okay pa din. Hayaan nyo pa rin yung mga ngiwi-ngiwi. Samantala, dito sa issue na ito na di umano may Girlaloo, okay, etong si Recto at nag-tsuktsak at pulboronic scandal. Grabe, ano? Na-aresto nga itong si manager na nangangalang Lito de Guzman, at yan ang sinabi ng NBI na mga julol, na ito daw ay may kinalaman, umamin daw na ang promotor ay si Jing at saka si Leandro. Chuchu. No, tignan natin. Paano tayo paniniwala sa NBI? Paano tayo maniniwala sa otoridad? Tignan mo lang yung nilagay sa garapon.
'Di ba? Ano ang sabi? Naisip-isip ko kanina habang nag-imis-imis ako ng buhay ko. Sabi ko, kagigising ko lang actually mga palangga, kaya alindog natin, 'di ba? Like my hair today, ha? Ayan. Kita niyo 'to? Paano niyo paniniwalaan si Matibag-Tibag? Yang pangit na buteteng 'yan. Yung asawa niya mukhang naapakan ng piston ng Festlock. 'Di ba? Yung parang alam mo yung parang tigi yung itsura ng asawa. Alam mo matibag yung itsura niyong mag-asawa, bagay talaga kayo. Yung asawa mo kahit paliguan pa ng mga diamante na hindi namin alam kung saan nanggaling ang mga diamante, ang itsura niya para siyang igik, yung parang alam mo yung baboy na hindi lumaki? Ano nga sa Tagalog 'yan? Sa Ilonggo gipos 'yan, eh. Alam mo yung baboy, 'di ba ang baboy dapat, gano'n? Pero yung baboy na hindi lumalaki, yung biik na hindi lumalaki, ang tawag diyan gipos sa Ilonggo. I don't know sa Tagalog, 'di ba? Ganyan yung itsura nung asawa mo, Tibag. Mukhang sapsap, sabi niya. May nag-comment, mukha daw sapsap. Hindi, parang biik talaga na hindi lumaki, 'di ba? Gipos sa Bisaya, gani. Gipos sa Bisaya, gani. Tapos si Matibag na mukhang buteteng mukhang buteteng nakalunok na maraming tae, 'di ba? Yung mga itsura nila. Hmm. Paano mo paniwalaan yang tarantadong 'yan? Oh, nagpapagawa ng pera sa rekto. Oh, paano mo paniwalaan si Nartates na trying hard mag-English ang gago? Oh, mukha namang mukhang kinder. Tapos mukhang tuko na payat. Ito. Si Nartates mukhang tuko na payat na hindi nakakain ng bulate, alam mo yung mga ganyan? Kuribod or gipos, 'di ba yung itsura no'n, mga kuribod. Bakit ba papangit nila, no? 'Di ba? Bansot, kasi iba kasi yung bansot, eh. Yung bansot kasi maliit, pero siya alam mo yung parang yung mukha nung diyosawa niya parang naapakan ng inahing baboy, tapos naipit yung mukha. Alam mo yun? Hmm. Alam niyo, sa totoo lang, talagang kulang pa nga yan, eh. Dapat nga sa kanila bitay, eh. Nasasaktan kayo? Dapat nga sa inyo binibitay, mga putang-ina niyong lahat, eh. Right? Paano namin paniniwalaan si Nartates na mukhang tukong malnourished? Oh, ba't di ka lumamon ng lumamon diyan, Nartates? Mukha kang gago. Asa na yung pumatay sa garapon? Yung hayop na Vera Files na yan, yung buwaka ng inang Vera Files na yan. Recently may article dyan si Cathy Binag. Okay? Anong sinasabi ng Vera Files? Ikaw, Tordesillas Ilonggo ka man nga, tigulang ka nga daw, lulid. Ano yung tsura dito, Tordesillas daw, gaga. Alam mo, Tordesillas, nami ka talaga ibahog sa baboy. Okay? Kasi mukha kang bahog. Yan na lang gawin natin, mabwisit na tayo mga putang ina, hampat na dyan sila. So anyway, mga kababayan, okay, here we go. Nung ginurgor, itong tao nila sa garapon, parang halimaw sa banga, siya naman, aso sa garapon. Di ba? Anyway, nung nagurgur ang kanilang attack dog, ano ang sinasabi nitong Vera Files na Julul? There are those who believe that the Duterte style of gangland vendetta killings are back. There are those who believe, sino yun? Katang-isip nyo na naman, kayo mga ulaga, di ba? Kayo mga siraulo. Binibintang na naman Duterte style daw. Ang sabi ni Tordesillas, yung fact checker na yung hayop na yan, sabi ganun dito sa article nila, if we consider how the anti-Duterte content creator, Garapon, known in social media as Garapon, natin pangalanan yun po, okay. Buti nga nakasama niya si Satanas. Was slain, perhaps there's a point. Sabi niya, it's about 3 a.m. No, hindi ko nababasahin yan. Ito itong part na to. Ang sabi ng Vera Files, the style is reminiscent ng pagurgor daw. Duterte death squad killings in the past were made of such brazen boldness by even entering the private abode of the target. Diba? Nagpakalata kagad ng kasinungalingan. Kaya dapat ikaw, Tordesillas, sana pumantay na rin ang paa mo dahil puro kakasinungalingan.
Di ba? Wala ka ng kwenta sa mundong ito. Hindi ko nga alam paano naging journalist yung boba naman. Paano naging journalist yung Tordesillas na yan? Mukhang kababayan ko, mukhang laging galing sa sementeryo yung itsura niya. Mukhang laging kababangon sa kabaong. Buhay pa pero parang nanggagaling sa kabaong. Sabi dito, sabi niya, Police Chief Milencio Nartates said the gunmen were killers for hire. Yun ang unang sinabi ni Nartates. But later on, kahapon, anong sabi? May utang daw na 8 milyon si Garapon. At ito daw ay mga mastermind ang nagpagurgur daw yung inutangan. 'Di ba? Iba-iba yung statement pero hindi nila kinokorek yung mga kasinungalingan na una killers for hire and now yun daw yung inutangan. Kaya sabi ko, sinong paniniwalaan mo? Wala ka nang papaniwalaan sa gobyerno kasi puro gawa-gawa. Pati yung media mga kasabwat nila. Right? But of course, sabi niya, all killers, all killers, even those in Davao City's gangland under the Duterte, kaya mo, idadamay na naman. Then natin babasahin to, wag na natin ang haba ng article, puro Duterte. Okay, so in-emphasize na dito na sinasabi daw natin karma is real, which is true. Karma is real. Deserve niyang mawala sa mundong ito. Na hindi niya na na-enjoy kung ano man ang perang natatanggap niya sa kanino man. Right? Hindi mo deserve mabuhay sa mundo kung ang pangginagawa mo, panira ng panira. Dapat nga, hindi nyo rin deserve kayo mga bayarang media, lahat kayo. Hindi nyo deserve ang mundong ito kung puro kaputahan ang ginagawa nyo sa mundong ito, puro kasinungalingan. Karamihan sa mga envelopmental journalism, binibigyan ng paldo para angat si bangag-bangag o kung sino man. Then sabi nga daw na nag-comment, you're going to hell, you're traitor, you belong there. At saan naman siya pupunta? Sige nga. Pag demonyo ka, sa tingin mo ba tatanggapin ka sa langit? Baka nga sa impyerno, hindi siya tatanggapin eh. Diba? Baka hindi siya tatanggapin. Baka may pinaka-impyerno pa siguro. Doon kayo nababagay. Well, totoo naman na deserve niya. Kaya nga, congratulations. Deserve ng isang taong mawala sa mundong ito kung wala ng saysay ang buhay mo. What's the point nandito ko sa mundong ito? Ano ang purpose ba ng tao sa mundong ito? Sige nga, Tordesillas, ano ba ang purpose ng tao, ng bawat individual, journalist ka man, ordinaryong citizen ka, whoever you are? Number 1, pag bata ka, alagaan ka ng mga magulang mo, tinuturuan ka ng kabutihan na maging mabuti sa kapwa mo, sa kapatid mo, sa iyong mga kamag-anak, sa iyong pamilya at sa lipunan. Yan ang mga informative years. Then adolescent, high school, college, ayan na lahat-lahat. Pag nakatapos ka na ng trabaho, ay ng pag-aaral, magko-contribute ka sa lipunang iyong ginagalawan. Ano yung contribution mo? Sumunod ka sa batas, huwag kang magpakalat ng kasinungalingan, huwag ka manggurgur ng tao, huwag ka magnakaw ng maleta, di ba? Magpakasaya ka, kung ikaw may pamilya, may jowa, sa patas na pamamaraan. Magtrabaho ka, magnegosyo ka, magpakayaman ka, magpaka-millionaire, billionaire ka, as long as tama lang ang nasa tamang landas ka. Ganon yung purpose natin sa mundong ito. Hindi tayo pinanganak dito para magnakaw ng maleta. Hindi tayo pinanganak dito para manggurgur ng tao, katulad ng mga bangag. Dahil record naman yan ng mga Marcos Romualdez, mga putang inang yan, nung panahon pa ng tatay niya na maraming mga ginurgur. So, open book yan. Kaya kayong mga journalist, kayong mga hayop kayo, hindi man lahat, may iba dyan na mga okay naman, you know? Tanong nyo sa mga sarili nyo, ano bang purpose nyo sa mundo? Tandaan nyo itong sinasabi ko kasi nakikinig naman kayo eh. Right? Nandito kayo sa mundong ito, of course, kailangan nyo ng trabaho, di ba? Lahat naman tayo kailangan ng pera. Di ba? Fourth estate kayo, mag-ulat kayo ng tama. Hindi pa nga tapos ang investigasyon, si Duterte na pinagbintangan mo, Tordesillas nga gagagaga, na mukhang laging mukhang laging naka-formalin, like ang injected ng formalin ng itsura mo.
Itong kaputahan tong mga balitang ito. Pag wala ka ng saysay sa mundong ito, puro nakabulastugan ang ginagawa mo, dapat ka nang kalusin. Para naman sobrang nang masikip ang mundong ito para sa atin lahat. So dapat ang mga demonyo nasa impyerno na sila. Para ma-enjoy nila yung buhay nila sa impyerno. Katulad ni Garapon. Yung mga matitino ang maiwan. Or yung mga batang bagong usbong. Kayong mga gurangtot na tumanda na dyan sa putang inang ano ninyo, profesyon ninyo, wala kayong ginawa. Lahat. I'm talking in general na mga envelopmental journal, hindi na envelope ngayon, maleta journalism. No? Kung nag-aaral, pinag-aaralan namin yung envelopmental journalism, yung binibigyan ng, kaya tinawag yun ng envelopmental journalism, yung envelope na may pera binabayad sa journalist, right? Pero ngayon, sa panahon ni Bagag, hindi na. Tanggalin nyo ng envelopmental journalism. Maleta journalism na hindi na envelope ang binibigay. Maleta na. Galing sa kaba ng bayan. Diba? So kaya yung sinasabi mo dito, putang ina ka, puro Duterte. Tignan mo, pinagbintangan pa yung INC. Sabi pa pala dito, tignan mo, kumuha ka ng source, hindi ko ngayon ko na ito nabasa. Thank you, Sister Cathy. Ang sabi ng hayop na Tordesillas na ito, alright, ito. Ito meron pala ganitong article. Babasahin ko lang. This is interesting. Alright. Ang sabi, Garapon was closely associated with the United Vloggers and Influencer. Putang ina. Alam ko tong samahan na to, samahan to ng mga pangit at samahan ng mga kadiring mga attack dog o attack troll ni Bangag, yung UVIP nila, 'di ba? Dati kasali ako din, sinasama nila ako sa group. Nakita ko ang papangit nila. Ayoko naman i-associate yung mukha ko sa mga pangit na mga kadiring mga asong julul, 'di ba? Sabi ni Tordesillas, ayan, diehard daw itong si Garapon. Garapon comments at over 360,000. Okay, wag na to. Okay? At ang sabi dito, there is a constant that is always factor to consider. The Dutertes are never tolerant of criticism. Kaya mo sinungaling? Hoy, Tordesillas, ipagdadasal ko na pumantay na ang paa mo dahil puro kakaputahan dito o puro kasinungalingan. Vera Piles, ipagdarasal ko na hindi ka na magising. Kunin ka na ni Satanas. Isama mo si Lisa. Puro kaputahan. Davao City has very few Duterte critics. If at all, there are almost none from the media. A culture of silence pervades the city. Ulul. Asan na yung kay May sinabi siya. Teka lang. Ang mga pinagsasabi pa nito, mga walang kwentang hindi ko na babasahin yung mga pangit. Ito, babasahin ko. Ito. Paano ba natin papangalanan natin? Self-confessed. Ito. Self-confessed addictus is another prominent and aggressive anti-Duterte content creator. The self-confessed addictus packaging is that a high-impact Marcos insider voice who supposedly leaks backroom political info from the Marcos camp. Previously, self-confessed addictus was identified with figures from the Duterte camp. Okay. His Facebook, hindi siya her, his siya. Hindi ka pa marunong mag-identify ng his and her. Diba? Kapag her, may bilat. Kapag his, may buto. Tandaan nyo. Okay? His Facebook footprint is high. Self-confessed addictus, chuchu-chuchu, sinabi daw dito ni self-confessed na INC, ito. In 2015, expelled INC members claimed that the SEC maintains a security group called SCAN International. SEC, tinawag pa nilang sekta. Diba napakabastos nitong hayop na Tordesillas. In other words, mga kababayan, dito sa kanilang article ng Vera Files, pinagbintangan ng INC.
Nanawagan ako, kasuhan niyo 'tong mga hayop na ito. Duterte, it's either INC daw ang gumurgor or si mga Duterte. Pero ngayon, nalaman ninyo kung sino ang gumurgor. Hindi pa rin natin alam kung talagang ang gumurgor yung totoo, yung sinasabi ni Nartates na nakaalitan daw sa negosyo. Kasi wala silang maipakita na suspect, ni sinabi na natagpuan doon sa Pampanga, yung dalawang suspect na gumurgor dito kay Garapon. Nasaan yung dalawang suspect? Ni pangalan, hindi natin alam kung sino, di ba? Ang dali lang pagsuotin ng AI outfit. No? Mag-emote ka dyan. Or AI ang pinakita nila. Or let's say, for example, totoong tao. O sige, Pedro Juan, mag-post ka lang dyan. Pipicture ka namin. Kunyari, picture namin kayo para lang may present kami na kunyari na solved case na, itatakpan naman namin yung mukha mo. Tapos hindi naman natin ilalabas yung pangalan. Right? Palpak tong putang inang PNP na to, Nartates na to. Nasaan yung dalawang sinasabi yung nahuli? At nasaan yung mastermind? Na dalawa na si Hodang inutangan ng 8 million. Sabi nga sa Pilipinas nga, uutang ka, walang matalinong negosyante at matinong negosyante na magpapautang sa isang jobless na attack dog o troll. Pinaliwanag na natin kahapon yan. Kahit nga sa bangko, putang ina, isang katutak na mga dokumento ang ibibigay mo. Maglo-loan ka lang yata ng 50 mil. Magkano ba nilo-loan sa bangko? 1 milyon, 2 milyon, 5 milyon, whatever. Maglo-loan ka nga lang, hayop, kung ano ang mga dokumento, di ba? Ilang ID, ilang mga, kung ano-ano na mga dapat mong ipakita bago ka ma-approve. Tapos eto, palo-loanin ng 8 milyon. Tapos na sinasabi, yun daw ang pumatay. Nasaan yung gumurgor? Nasaan? Kaya paano natin sila paniniwalaan? Magsimula kay Tibag, kay Remulla, dito, gumagawa sila ng peking pera, nag-aayuda sila ng peking pera, nag-aayuda sila ng bukbuking bigas, sila ang hoarding, nag-hoard sila lahat ng smuggling. Right? Oh. Tapos ngayon, sasabihin ni Tordesillas na hayop, siya may-ari nito kaya siya ang address natin, ng Vera Files, na DDS o Duterte style ang gumurgor. Salamat natin, nagugurguran dahil may utang daw na 8 milyon. Ako, I don't buy that bullshit actually. Na may utang. Alam ko pera pinagtalunan. Pero sabi ko nga, maari ang gumurgur sa kanya nandun sa burol niya mismo. Kita mo, tuwang-tuwa sila, nagtatawanan sila, di ba? Oh, di ba? Masaya silang na namatay. Di ba? Kapag nasa burol ka, hindi ka dapat nagsasaya. Siyempre dapat nagdadasal ka, dapat nag-acting man sila, di ba? Aba, demonyong, ano ba pangalan niya? Aba, demonyong Garapon, aantayin mo si Satanas para magsama kayong Judas, di ba? Dapat nagdadasal kayo doon. Hindi, nag-enjoy sila kasi may pakain si Bangag. May pakain, may pakimkim. Diba nag-enjoy sila, pinagmalaki nila yung mga pagkain, sagot ni Bangag. Pamasay and everything. Baka naman ang pumatay si Bangag. Pinagurgor ni Bangag. Kasi kung ako family, namatay yung anak ko. Diba? Nag-grieve ka pa, mga kababayan, nagluluksa ka, tapos pagkakaguluhan, gano'n, what do you expect sa nanay nila? Sa parent, nakita ko. Mukhang kawawa yung larawan ng kahirapan. Nakita mo, di ba? Larawan ng kahirapan ng nanay, tapos nag-flex yung attack dog ng milyon-milyon at nautang ng 8 million. Kung meron kang 8 million na ganyan, uunahin mo, typical na Pilipino, iangat mo ang nanay mo. Iangat mo yung pamilya mo, right? Kahit gaano kahirap. Unahin mo yung magulang mo kasi ako bilang anak, una kong inangat. Well, bago pa ako pumunta ng Amerika, kahit gaano kahirap ang buhay, siguro yung generation natin mabait tayo. Mababait tayo, no? Ang generation ko mabait sa nanay, kahit mali pa yung nanay natin, baw lang tayo ng baw. Di ba? Ganon ba kayo? Iba na mga bata ngayon eh. Mga yawa na iba. Di ba? Tayong generation natin, mga kababayan,
Kahit na ang nanay natin may pagkakamali man sila sa buhay nila or lalo na kung mga from kahirapan ka na buhay. Ako noon, I swear to God, nung nag-start ako nagtrabaho at young age o nagbebenta ako ng mga baso